araw na to, mag-Bible sharing tayo. Bible sharing, parang share ka lang ng thoughts about dun sa nabasa na Bible passage. So, to start the Bible sharing, let us listen to the opening song for Israel. Thank you po sa lahat ng mga bagay na initulong niyo po sa amin. Patawarin niyo po sana kami sa mga kasalanan po na nagagawa namin sa araw-araw. Lord, maraming salamat po na binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang makapag-Bible sharing. Sana po, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob para po, ma-share po yung mga nasa loob po namin. Sana hindi po namin ikaiyak lahat ng mga nararamdaman namin. Mabayan niyo po sana kami sa gagawin namin ngayong araw. Maraming salamat po. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay pagpuli namin. So, ngayon, makinig naman tayo dun sa Bible passage kung saan natin kukunin yung mga magiging reflection natin. A reading from the first book of Kings. The king went to Gibeon to sacrifice there, because that was the most renowned high place. Upon its altar, Solomon offered 1,000 holocaust. In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream at night. God said, "Ask something of me, and I will give it to you." Solomon answered, "You have shown great favor to your servant, my father David, because he behaved faithfully toward you, with justice and upright heart, and you have continued this great favor toward you, even today, sitting a son of his on his throne. O Lord my God, you have made me, your servant, king to succeed my father David. But I am a mere youth, not knowing at all how to act. I serve you in the midst of the people whom you have chosen, a people so vast that it cannot be numbered or counted. Give your servant, therefore, an understanding heart to judge your people and to distinguish right from wrong, for whom is able to govern this vast people of yours." The Lord was pleased that Solomon made this request. So God said to him, "Because you have asked for this, not for a long life for yourself, nor for riches, nor for the life of your enemies, but for understanding, so that you may know what is right. I do as you requested. I give you a heart so wise and understanding that there has never been anyone like you up to now. And after you there will come no one to equal you. In addition, I give you what you have not asked for, such riches and glory that among kings there is not your like." The word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon, mag-reflect muna tayo sa binasa na Bible passage.
naman natin sa isa't isa. Share. Lord, sa buhay ko, hindi pa ako nakaka-receive na big responsibility. Pero, yung mga maliliit na responsibilidad, ginagawa ko naman yung best ko para hindi ako bumalik up doon. Lalo na yung ginawa ni King Solomon. Hindi siya ready yung tinake yung responsibility na binigay sa kanya. Pero pinakita niya sa Bible na kahit biglaan lang yun, ginawa pa rin niya yung lahat para hindi masira yung ano niya, yung kingdom niya. Lord, sa mga binigay niyo, hindi ko ako nakawalan ng trust sa inyo. Alam ko pong challenge lang to sa akin para ma-test yung faith and trust ko sa inyo. Yun po, thank you po sa lahat-lahat. Hindi ko po isusuko lahat ng mga responsibility. And, Yung marinig ko siya ng problema ko nung puro sa loob. Yung marami tayong requirements na papasa. Natambakan na ako ng mga gagawin. Hindi ko na alam kung gagawin ko. Nag-pray lang ako kay God. Yun, napasa ko siya. Natapos ko siya na maayos. Kaya kailangan magdasal lang dati kapag may problema. Everyday. Para gabayan tayo guys. Dumating sa buhay ko na nagkasabay-sabay yung mga problema ko. Most studies and sa health din ako. Parang naisip ko na lang na parang natatanong ko na bakit nagkasabay-sabay pa sa akin, bakit sambagsakan. Parang sinasabi ko lang na titiwala na lang ako sa Diyos. Kasi alam ko na may dahilan ng lahat ng to. Tapos dahil doon, mas may iba yung pagtiniwala ako sa kanya. ako naman, kasi nung bata pa lang, nung grade 6 pa lang ako, sabi nagwala ako nung nila for birthday. So parang ako lang gawin ko. Pero ang ginawa ko na lang, nausap ko yung advisor ko. Tapos parang siya yung naging instrumental para sabihin sa akin, ikaw na parang kaya mo yan, hindi ka naman nila gugol kung hindi mo naman kaya. So, yun, naisip ko na parang may isang tao or isang side na gagawin si God kung sasabihin sa'yo na kaya mo, sa tuwing mag-give up ka na. So yun, huwag lang mag-give up. So, ngayon, pakinggan naman natin yung magiging personal prayers natin para tungkol dun sa mga na-reflect natin. Again. Dear God, thank you po sa araw na ito. Salamat po sa mga blessings sa inyo. Lagi po mo kami nagabayan sa mga problema kami maharap po. Ngayong susunod na linggo, sana mga basa po kami sa papat. Lagi yung mga nagabayan sa lahat ng nagawin namin. Lord God, salamat po sa lahat ng blessings na binigay sa akin. Alam ko po na trust kay hindi yun enough para pasalamatan. And kaya in-trust ko po sa inyo yung buhay ko kasama ng mga sufferings and joys na pantay. And alam ko po na yung pinag-feeling sa lahat ng bagay para sa akin. Salamat po. Lord, alam ko kung lagi ko kayo andyan. And thank you kasi yun nga, lagi andyan. Kaya sa kasi kayo nagkakasaya kami. Thank you rin po kasi never niyo po kami iniwan kahit ano gawin namin. Thank you sa mga bagay-bagay sa lahat. Positive, negative. Kasi yun yung mga bagay na nagpapalakas at saka tumutulong sa akin para mag-grow. Thank you and we love you. Lord, I know na hindi mo kami pababayaan sa lahat ng oras, sa lahat ng mga pagsulong. Nagpapasalamat ako kasi binigyan mo pa kami ng chance para mabuhay pa rin ito. Lord God, promise ko po na sa lahat ng responsibility at challenges na ibigay mo sa akin, magiging strong pa rin ako at hindi ko i-give up. So, thank you. So
Siyempre, ngayon, hindi naman pwedeng hindi nangyayari yan sa real life, yung story ni Solomon. So, ngayon, pakinggan naman natin yung real life story na pwede mag-inspire talaga sa atin. Story about trust in the Lord. First, my mom was diagnosed with bipolar, a mental disease linked by scientists, as a disease that one cannot recover from. Yet, with prayers and faith in God, her mental disease went away. The second miracle is that I got accepted in a university that I didn't think I was going to get into. My third one is that I thought I was going to fail an exam because I didn't study, but God pulled through for me and helped me. Narinig natin yung story niya. Ngayon, ano naman yung magagawa natin na parang magiging resolution natin sa mga narinig natin na reflection and reading inspirational story. May kukunik ko lang siya dun sa pag-exams. Tapos sobrang grabe ako pag-review. Nilalaan ko yung buong araw ko para mag-review. Tapos, pagdating sa exam, syempre, hindi pwedeng mawala yung temptation na makikita mo na iba na makabiyahe na. Pero, parang tatag lang. Kasi, nandiyan naman si God. Syempre, tiwala lang sa kanya, tsaka sa sarili niya. And pagdating ng results, tapos, hindi ko na-expect yung grade ko, mababa or mataas man siya. Parang, isipin ko na lang na may plano si God kung bakit gano'n. Tsaka, yun din yung parang para mag-God. Action plan ko na yan. Mas magiging madasalan ako. Magdasal ako, pero syempre, mas ngayon. Kasi, syempre, ngayon, madadala tayo, medyo madadala tayo, college na tayo. Mas kailangan natin ng guidance doon kasi mas maraming temptation. So, parang habang pag nahihirapan na ako, magdadasal lang ako kasi doon ko maalala na sobrang mahal ako ni God and hindi niya ako. Sa akin naman, prayer and hard work. Lagi na lang ako magdadasal at alam ko na nandiyan naman kayo at hindi niyo ako mababayaan. Lahat naman ang ginagawa ko para sa inyo, para sa mga tao ng mga bansa. Yung after that, parang sa inyo, nagdadasal na rin ako. Nagdadasal naman ako. Kasi hindi siya. So, nagdadasal na ako. Kaya tsaka mag-iba ako. Ngayon, para makonclude yung Bible share natin. Ngayon, makikinig muna tayo ng song, then closing prayer na. Yung song is yung magiging one way. Lord, thank you sa araw na to. Thank you sa experience na to. Thank you kasi binigyan niyo po kami ng chance na i-share yung mga nasa sa loob namin. And thank you for always being there. We ask forgiveness for the sins we made and help us try not to repeat it and avoid it. Thank you. And in all things, Lord, we